Oy, part 7 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Kasabay ng pagtanggal kay Chastity bilang isang angelic knight ay isinauli na nga ng dalaga ang kanyang sacred sword. Pasaring naman ang cardinal na di man daw halata ay malungkot ito sa ipinataw nitong desisyon, at bagamat matanda na raw siya ay gagawin niya lahat para maprotektahan itong si Chatil ngunit hanggang sa abot lamang daw ng kanyang impluwensya, sabay pa warning na dadayo sa kanila ang pinakamalupit at pinakakinatatakutang sacred sword user, si Raphael Hierandel. Lubos na gulat na nga si Chastity sa narinig dahil kilala ang knight bilang isang walang awang nilalang, at natakot na baka kaya pupunta ang knight ay para parusahan siya. Samantala, lubos na hiwagaan naman si Zagan sa mga nakaraang kaganapan ukol sa taglay niyang marka, kung saan tila kinilala nga siya ng nasummon na demon bilang isang hari. Halos 2 linggo na nga raw siyang nagsasaliksik ngunit magpahanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakikitang sagot. Sa kung saan ay bigla na nga lang pumasok sa kwarto itong si Nephi na tila isusurpresa si Zagan na agad naramdaman naman ng binata ngunit hinayaan na lamang ang dalaga. Sa kasamaang palad ay kinyo lang sa height si Nephi kaya hindi naging matagumpay sa kanyang pa-surprise, todo blush na nga lang ito at sinabing nais niya lang naman daw na pagaanin ang pakiramdam ni Zagan at tila stress na nga raw buong araw kaka-research, habang itong bida naman natin ay buong lakas na namang pinigilan ang nararamdaman at pagka-cute-cute nga raw ni Nephi. Rekta hapagkainan na nga sila at nakapagluto na nga raw itong si Nephi, ng pangmalakasang steak na nga with matching salad and tinapay pa. Lubos na gulat na nga si Zagan at saan nga raw natutunan ni Nephi ang mga ito, ayon naman sa dalaga ay tinuro raw ito sa kanya ni Miss Manuela, mga recipe na nagmula pa raw sa pinakasisikat na individual na pundasyon ng modernong pagluluto ngayon. Aba marunong pala magluto yung Angel na yon, pagkamangha naman ng binata sabay tinikman na ang mga niluto ni Nephi, di na nga makapaniwala si Zagan na ganito raw pala kasarap ang mga pagkain, at di pa man nakaka-move on sa sarap ng kanilang kinakain, ay muli na namang nagpresente si Nephi ng panibagong pagkain, isang dessert na tinuruin sa kanya ni Miss Manuela. Nakududa ko dyan sa Manuela na yan, sigurado may kapalit yan, pagkabahala na nga ni Zagan. Okay lang carry ko naman, sagot naman ni Nephi, sabay bigay sa binata ng kanyang puding. Sarap mong hype ka, nabanggit na nga lang ni Zagan ng tikman ang pagkalambot-lambot na puding ni Nephi, at di makapaniwalang may ganito kasarap sa tanan ng kanyang life sa Earth. Sa gitna ng kanilang pagkain ay bigla na nga lang may umeksena at some-iron ang barrier ni Zagan, sabay rekta pinasok ang kanilang kastilyo at nagtanong kung siya raw ba ang archdemon na si Zagan. Bastos mo namang animal ka, siguro naman tinuruan ka ni mama mo na magpakilala ka muna bago ka magtanong ng pangalan ng iba, banat na nga ni Zagan sa bida-bida, anyway familiar ka, so ano kailangan mo, tanong na nga niya rito. Papatayin kita buisit ka, at kukunin ko kapangyarihan mo, tugon naman ang kalaban. Ngunit agad binara ni Zagan at di raw ba pwedeng patapusin muna siyang kumain bago ang lahat. Medyo nag-wait naman si Kuya Kalaban ngunit kalaunan ay naburyong na at rekta bomb iron na ng atake sa ating bidang lalaki. Sa buwisit ni Zagan at baka madumihan ang puding na ginawa ni Nephi ay pinatulan na nga nito ang dambuhalang butiki, na siya na ngang tumilapon sa may kanto. Sa gulat nila ay isang babae na nga ang bumungad sa kanila na laman ng butiking armor, na lubos kinataranta na ni Zagan at nakasakit daw siya ng isang bata. Nephi kumuha ka doon ng Neozep baka may sipon lang yung bata, lutang na tugon na nga ni Zagan, kaya pinakalma ni Nephi at huwag daw masyadong matarante dahil nahimitay lamang ang bata. Dinala na nga nila ito sa isang guest room at wala pang ang malay ang bata, hanggang sa nagising na nga ang bata at nagtatanong kung nasaan daw ba siya, sabay inatake na naman si Zagan ng kanya itong masilayan. At bakit hinayaan daw siyang mabuhay saan dito nga raw siya para patayin siya? Huwag ka assuming, tsaka kay Nephi ka magpasalamat, at siya ang nagligtas sa'yo, tsaka bakit mo nga ba ako inatake, pagtataka na nga ni Zagan sa bata. Ayon sa bata ay kailangan niya raw ng kapangyarihan ni Zagan at may kahinaan daw kasi siya. At since bago pa nga lang daw sa pagiging archdemon ang ating bida ay siya ang nakita nitong target para sa nasabing layunin. Ako pa talaga, ika naman ni Zagan sabay na pagtanto na base sa mga pinakita ng bata ay isa raw itong dragon. Ngunit sa kabila ng taglay na rosa ng bata ay naalala niya raw dito ang kabataan niya. Noong mga panahon na nahuhuli raw siyang nangunguha ng pagkain at ganito rin daw ang galawan niya dati. Isang batang paslit na wala pang muwang sa mundo.
Bigla na nga lang tumayo si Zagan at sinabihan ang bata, na may karampatang parusa raw ang pagganap nito, at sa buong linggo raw na ito ay kailangan nitong tulungan si Neffy. Lubos na gulat na nga ang dalawang babae habang sa isip-isip naman ni Zagan ay bagamat kalaban daw siya sa mata ng iba ay nais niyang turuan ng moralidad ang walang kamuwang-muwang na bata, di mo ko kakainin, pagtataka na nga ng bata na nagpasusmerisip na lang sa ating bida at bakit daw lahat na lang masama ang tingin sa kanya. Since napatanong na rin si Neffy sa kung ano raw ba ibig sabihin ng bata ay may pa-explain na nga si Zagan, na kapag pinanligo raw ang dugo ng dragon ay nagbibigay immortalidad, kapag kinain naman ay nagbibigay ito ng infinite mana, prenusesong buto naman ito ay nagagawang elixir na kayang gamutin anumang sakit, mga alamat na nagmula pa sa sinaunang panahon. At marahil ito ang dahilan kaya tinatago ng bata ang kanyang pagkakakilanlan. Kalaunan ay inutusan na nga ni Zagan si Neffy na ikuha ng pagkain ng bata, at naalalang ito lamang ang nasa isip niya noong mga panahong batang kalye pa siya. Para saan ito? Pagtataka na naman ng bata sa ibinigay nilang pagkain, at itatapon nga sana nito kung di lang pinigilan ni Zagan, at ayaw niya raw sa mga nagsasayang ng pagkain, lalo na kung gawa pa raw ni Neffy, at pinapatay niya. Mukhang umepek naman ang banat ng ating bida at kumain na rin ang bata, na lubos na sarapan na nga sa pagkain. Siyempre gawa nga raw ito ni Neffy, pagmamalaki naman ni Zagan, sabay nagpaalam na at babalik na raw siya sa library. Teka lang, pagpigil na naman nga ng bata at what if atakihin niya raw si Neffy, o kung di man ay tumakas raw siya. E di gawin mo, ribat naman ni Zagan, ngayon pa raw na alam niya na ang sekreto nito, tsaka nagkakamali raw ito kung inaakala nitong kaya nito si Neffy. Kalaunan ay sumunod na nga lang ang pasaway na bata, ngunit sa kabila nito ay nakabantay pera ng ating bida at baka ano pa raw mangyari. Tila nagkasundo naman na ang dalawang babae, at sinabihan na nga ng bata si Neffy na tawagin na lamang siya nitong 4. Bakit ka pala natatakot kay Lord Zagan? Tanong na nga ng dalaga sa bata, tinanggi na nga ito ni 4 at sinabing kung malaki nga lang daw ang bibig ni Zagan ay masasabi niyang gwapo raw ito, at ramdam niya raw ang lakas ni Zagan na wala siyang laban. Huwag ka mag-alala, hindi naman ginagamit ni Lord Zagan ang kanyang kapangyarihan ng walang dahilan, ika na nga ni Neffy kay 4. Sinang-ayunan na nga ito ni 4 at napaka-weirdong tao raw ni Zagan. Nagpatuloy na nga ang usapan ng dalawa habang itong si Zagan naman ay lubos ang pagtataka sa bata at ano raw ang ginagawa ng isang dragon sa mundo ng mga sorcerer. Ito namang si 4 ay puro tanong kay Neffy at bakit daw nito sinusunod si Zagan. Kwento na nga si Neffy ng istorya nila ni Zagan at ang pagtrato nito sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang slave. Nagdaan ang mga araw at medyo na-relax na nga si 4 at naging masunurin sa kanyang parusa, habang itong si Zagan naman ay nagpatuloy lamang sa kanyang research ukol sa marka niya at dating archdemon na nagmamay-ari nito. Hoy kakain na, ika na nga ni 4 sa ating bida, sabay banat na naman na hindi raw ba natatakot ang binata na atakihin niya ito habang nakatalikod. Napangiti na nga lang ang bida natin at sinabing may nagsabi na rin daw sa kanya nito kamakailan lamang, at kagaya raw ng sinabi niya rito, ay handa siyang harapin ang mga ito anong oras man, ngunit kapag natalo ka, baka habang buhay ka na niyang magtrabaho sa akin, sige ka ikaw rin, pangisingisi na nga ni Zagan dito. Walang ano-ano habang kumakain ay bigla na nga lang humingi ng tawad ang bata at dinistorbo niya nga raw ang pagkain niya kanina sa inihain ni Neffy, ay buti naman na pagtanto mo na, mabuti nang nagkakaintindihan tayo, banat naman ni Zagan habang pangiti-ngiti naman si Neffy sa dalawa. Dito na nga napagdesisyonan ni Zagan na isama si 4 sa kanyang pag-imbestiga sa kastilyo ng Archdemon, na lubos kinagulat na nga ng bata at baliw daw ba itong binata at di raw ba nito iniisip na baka matutunan niya ang kaalaman ng Archdemon. Kanina rin hinayaan mo lamang ako sa library mo kung saan laman lahat ng sekreto mo, di mo man lang inisip na baka nakawin ko ang mga ito, ika na nga ni 4 sa binata. E ano naman ngayon, ribat naman ni Zagan at kahit naman daw mga kaalaman niya ngayon ay nanggaling din sa dating nagmamay-ari nito. Litong-lito na nga si 4 sa trip ng ating bida, hanggang sasabihin na nga ni Zagan na kahit anong tanda pa nito. Dragon man ito o pinakamagaling na sorcerer, ay isa lamang daw paslit na bata itong si 4. Wala raw itong kailangang patunayan at walang sisita kung mag-astang bata ito. Naiyak na nga bigla si 4 na lubos kinataranta na nga nila. Sabay pagtahan ni Zagan at kumain na nga lang daw sila. Pablush-blush na nga ang bata at hindi raw siya bata ika kay Zagan, at tawagin na nga lang daw siyang 4 ng binata. Happy-happy na nga ang dalawa at nakatulog na ang may kaperning ng bata,
At ayon kay Neffy ay tila isa na nga raw silang pamilya na may anak na. Namula na nga ng lubos itong binata habang kalaunan naman ay todo blush na rin si Neffy at napagtanto ang kanyang sinabi. At ayon na nagkahiyaan na naman ang dalawa nating bidang pumapag-ibig ay kalandian na naman ang dalawa kahit nasa harap ng natutulog na bata. Palaan din na rin po ng like at subscribe ko mga idolo. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.